What's up mga repa? This is Kuya Nikki again, nagbabalik, and today nagluto pala tayo dito ng beef mechado. So sa video na to, ibabagi ko dito ang aking step by step procedure and recipe kung paano ko niluto ito. So paano mga repa? Tara, samahan nyo umuli at akin nang ibabahagi ang pagluluto nito. Okay mga repa, simulan na natin ang pagluto ng ating beef mechado. So ito pala, bumili pala ako dito ng 1.5 kilo na baka. Ang part ng baka na ginamit ko ay kalitiran. So first step na gagawin natin dito ay ating itong imamarinate. So meron ako ditong kalamansi extract or juice, mga 1/4 cup. Pagkatapos yan, natin itong titimplahan din ng pamintang durog or ground black pepper, mga 1 to 2 teaspoon or 2 teaspoon to be exact. Pagkatapos yan, atin itong titimplahan ng 1/2 cup of soy sauce or toyo. So itong sukat na to is sakto para sa 1.5 kilo na baka. So ito, hahaluin lang natin ito maigi and make sure lang na kasing level ng ating marinated liquid yung ating karning baka. So marinate natin to, I would suggest na 1 oras or overnight. Mas maganda kung overnight para talagang manuot or kumapit yung lasa sa kaloob-looban ng ating baka. So yung ating kalamansi dito, tumutulong yan para mag-tenderize yung ating beef or yung ating baka. So after natin sa i-marinate, ang next step na gagawin muna natin dito ating ipapan fry yung ating gulay. So meron tayo ditong patatas saka carrots. So pamparami ito mga repa. So usually kapag nagluluto ng beef mechado yung iba, beef lang talaga. Now para kontra umay, kaya natin hinaluan to ng patatas saka ng carrots. So ating itong pipituin o ipapan fry natin. So probably kung oorasan ko, mga 3 minuto hanggang 5 minuto. So ating itong titimplahan ng rock salt, gakurot lang. Wag lang natin malagyan yung lahat ng ating patatas. Siguro mga less than a teaspoon yun. Kasi ito, lalagyan ko nito ng ground black pepper. Pag pinapan fry ko kasi muna yung carrots sa patatas, mas lalong nagiging malasa sila eh. Not like yung sinali lang natin siya tapos pakukuluan. Para sa akin mas masarap ito. But if you're in a hurry, I would suggest na yun na lang ang gagawin nyo. Ihalo nyo lang. Pero kung may enough time kayo, mas maganda i-pan fry nyo muna yung inyong patatas sa carrots. So ito, after natin minarinate yung ating beef, minarinate ko lang siya ng 2 oras. Wala na ako masyadong available time. So i-sear natin to or ipa-pan fry natin on both sides. Ang nagagawa kasi nito, aside sa maganda yung magiging color niya, yung ating marinated liquid or sauce malalock in sa ating karne ng baka. So but again, this is an optional step. If you're still in a hurry, I would suggest na i-drain nyo lang yung marinated beef at i-directly isote nyo na lang. So ito, gagawin nyo lang naman to if you do have enough time para magluto. So ayan, pagkatapos natin i-pan fry, pag na-brown na yung both sides ng ating beef, i-set aside nyo na lang. Ilagay nyo lang yung next batch dito. So hindi po pwede kasing sabay-sabay yung ilalagay dito at pipituin. Hindi siya mapiprito. Ang mangyayari doon, magtutubig siya. So makikita nyo, ito yung other beef na marinated to. So iisa-isahin ko lang yan mga repa. So after natin siya ma-pan fry or ma-sear, ang next step na gagawin natin dito ay magsosote tayo or magigisa. So gumamit ako dito ng 2 medium size na sibuyas. So ito, aantay lang natin itong malanta or mag-translucent.
Once mag-translucent yung ating sibuyas, next step natin ay ilalagay natin dito yung ating pinitpit na bawang. Gumamit ako dito probably ng 7 to 8 cloves of garlic or bawang. So inuna ko ang sibuyas dito, napansin ko kasi kapag mga kunyari mga stew or yung mga nilalagyan ng sauce, mas lumalasa yung bawang kapag hinuli mo siya. Kasi yung aroma niya, siguro hindi siya masyadong natusta kaya ganun. Mas makapit yung lasa ng bawang. At yung sibuyas naman, pagka na-saute mo maigi, lumalabas yung kanyang sweetness. So, pagkatapos yan, ating itong ginisa sa patis or fish sauce. So, mga 1 to 2 tablespoon ang aking hinalo. Kapag nagisa na natin yung for a minute or 2 yung ating patis, isalin naman natin dito yung ating pinan-fry or sinir na baka. So yan, ating itong gigisahin mga repa. So kapag nakita nyo ng well mixed na yung ating aromatics at yung ating baka, okay na yun. So ayan mga repa. So sa ganitong paraan ng pagluluto nito, masasabi ko sa inyo kapag kinain nyo yung baka, talagang kahit sa kalooban ng karne talagang masarap. Not like indirektang gisa na lang sa bawang sibuyas sa karne. Malasa yung sauce pero hindi siya nanunuot dun sa ating karne. So after natin siya igisa for probably for 2 to 3 minutes, isalin natin dito yung ating marinated sauce. Tapos ito, gumamit ako dito ng tomato paste. Dito kasi yung tomato paste na binili ko, yung malaki, yung tig 35 pesos. Diba dalawa lang naman yan isang maliit na tig 18 pesos, yung isang tig 35. So hindi ko na nakuha yung measurement. So randomly kasi bino-voice over ko yung aking video. So ito, ang na-notice ko kasi, kapag nagluluto ka ng with tomato based na luto, mas maganda gamitan mo lang siya ng tomato paste. Kasi kapag yung may tomato sauce pa, masyadong malapot, tapos hindi maganda yung texture. Now, kung bibili ka naman ng kamatis, ngayon, mga panahon ngayon, sobrang mahal ng kamatis Isang piraso, 10 piso na nga So, para makatipid lagyan na tomato paste ang hinalo ko dito. Pagkatapos yan, since palalambutin na natin yung ating karne ng baka, hinaluan ko to ng 2 basong tubig. Kasi ito, hinaluan ko rin siya ng laurel. So, in a way, inadobo base muna natin yung ating mechado So, ayan, para masasabi ko sa inyo, pagkasarap ng amoy, pagkasarap din ng lasa. Ito talagang eksaktong-eksakto, lalo ngayon. Magpapasko, magbabagong taon. So, magandang isama nyo to sa inyong recipe na lulutuin. Or pag mga birthdays or any events para sa inyong pamilya, talagang masarap lutuin to. So ito, hinaluan ko siya ng 2 basong tubig kasi palalambutin natin to So hindi naman siya lalambot lang ng tomato paste o yung pinagmamantika. Ang hirap nun, lalo na ang gamit ko ritong karne kalitirang baka, so hindi naman sa sirloin. Para sa akin mas maganda gamitin yung ganito kaysa gumamit ng yung mga pares na beef o kaya yung buto-buto. Tapos ito, itong tinimplahan ng brown sugar, mga 3 to 4 tablespoon. Tapos nilagyan ko rin siya ng isang Reno liver spread, pampalinamnam at pampaumami taste. Tapos nilagyan ko rin siya ng isang Knorr beef cubes. So para daling-dali natin dito yung dinamnam. So yung brown sugar ko, ang ginagawa kasi niyan, nagbabalanse ng lasa kasi ginamit natin dito ay tomato paste. So by default maasim yun. Tapos dito hindi ko na hinuli yung bell pepper. Inalo ko na siya dito sa pakuluan. Ang gusto kasi natin mangyari dito, yung aroma ng bell pepper manuot o kumapit sa ating karneng baka. So ayan, ating itong palalambutin. Kung wala kayong pressure cooker, it will gonna take you an hour or more. Depende sa nabili nyong karne. Ngayon, kung gagamit kayo ng pressure cooker, 30 minutes, okay na yun. Now, pagka malambot na yan, ating ihalo na dito yung ating pinan-fry or sinir na patatas sa carrots. So, ayan, kapag ka sa palambutan at wala kayong pressure cooker, add lang kayo ng tubig doon hanggang sa mapalambot nyo. Mas maganda lutuin nyo siya sa mahinang apoy. In that way, yung talagang lasa ng karne, lasa ng baka, talagang humalo at mas lalong sumarap.
So ayan, tapos na tayo magluto dito. Naway meron kayong bagong recipe na maluluto for your family. Now, this is Kuya Nicky. I just would like to say maraming salamat mga repa sa inyong support sa aking mga video. Sa mga hindi pa nagsasubscribe, baka pwede na mag-subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa aking mga videos na i-upload soon or sa future. So ayan, pinapakita ko lang dito yung texture ng aking mechado. Ang sarap, di ba mga repa? Salamat!